At siya'y naparoon din naman sa Derbe at sa Listra. At narito, naroon ang isang alagad na nagngangalang Timoteo, na anak ng isang Hudyang sumasampalataya, datapwat Grego ang kanyang ama. Siya'y may mabuting patutuo ng mga kapatid na nangasa Listra at Iconio. Iniibig ni Pablo na sumama siya sa kanya, at kanyang kinuha siya at tinuli dahil sa mga Hudyo na nangasa mga dakong yaon, sapagkat nalalaman ng lahat na ang kanyang ama'y Grego, at sa kanilang pagtahak sa mga bayan, ay ibinigay sa kanila ang mga utos na inilagda ng mga apostol at ng mga matanda sa Jerusalem, upang kanilang tuparin. Kaya nga, ang mga iglesia ay pinalakas sa pananampalataya at naragdagan ang bilang araw-araw. At nang kanilang matahak ang lupay ng Phrygia at Galacia, ay pinagbawalan sila ng Espiritu Santo na saysayin ang salita sa Asya. At nang sila'y magsidating sa tapat ng Misia, ay pinagsikapan nila magsipasok sa Bitinya, at hindi sila tinulutan ng Espiritu ni Jesus. At pagkaraan nila sa Misia, ay nagsilusong sila sa Troas. At napakita ang isang pangitain sa gabi kay Pablo. May isang lalaking taga-Macedonia na nakatayo, na namamanhik sa kanya, at sinasabi, "Tumawid ka sa Macedonia, at tulungan mo kami." At pagkakita niya sa pangitain, pagdakay, pinagsikapan namin magsiparoon sa Macedonia, na pinatutunayang kami tinawag ng Diyos upang sa kanila ipangaral ang Ebanghelyo. Pagtulak nga sa Troas, ay pinunta namin ang Samotracia, at nang kinabukasay ang Neapolis. At mula dooy ang Pilipos, na isang bayan ng Macedonia, na siyang una sa purok, lupang nasasakupan ng Roma. At nangatira kaming ilang araw sa bayang yaong. At nang araw ng Sabat ay nagsilabas kami sa labas ng pintuan sa tabi ng ilog, na do'y sinapantahan naming may mapapanalanginan. At kami nangaupo, at nakipagsalitaan sa mga babaeng nangagkatipon. At isang babaeng nagangalang Lydia, na mangangalakal ng kayong kulay ube, na tagabayan ng Thyatira, isang masipag sa kabanalan, ay nakinig sa amin, na binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang unawain ang mga bagay na sinalita ni Pablo. At nang siya'y mabautismuhan na, at ang kanyang mga kasambahay, ay namanhik siya sa amin, na sinasabi, "Kung inyong inaakalang ako'y tapat sa Panginoon, ay magsipasok kayo sa aking bahay, at kayo magsitira doon," at kami pinilit niya. At nangyari, na nang kami nagsisiparoon sa mapapanalanginan, ay sinalubong kami ng isang dalagang may karumal-dumal na espiritu ng panghuhula, at nagdadala ng maraming pakinabang sa kanyang mga Panginoon sa pamamagitan ng panghuhula. Siya'y sumusunod kay Pablo at sa amin at nagsisigaw, na sinasabi, "Mga alipin ng kataas-taasang Diyos ang mga taong ito, na nagsisipangaral sa inyo ng daan ng kaligtasan." At marami mga araw na ginawa niya ito, datapwat palibhasay si Pablo ay totoong nababagabag, ay lumingon at sinabi sa Espiritu, "Iniuutos ko sa iyo sa pangalan ni Jesucristo na lumabas ka sa kanya." At ito ay lumabas ng oras ding yaon. Datapwat nang makita ng kanyang mga Panginoon na wala na ang inaasahan nilang kapakinabangan, ay hinuli nila si Pablo at si Silas, at kinaladkad sila sa pamilihan sa harapan ng mga may kapangyarihan. At nang maiharap na sila sa mga hukom, ay sinabi nila, "Ang mga lalaking ito, palibhasa ay mga Hudyo, ay nagsisipangulong totoo sa ating bayan, at nangaghahayag ng mga kaugaliang hindi matuwid nating tanggapin o gawin, palibhasa tayo'y Romano." At sama-samang nagsitindig ang karamihan laban sa kanila, at hinapak ng mga hukom ang kanilang mga damit, at ipinapalo sila ng mga panghampas. At nang sila'y mapalo na nila ng marami, ay ipinasok sila sa bilangguan, na ipinagtatagubilin sa tagapamahala na sila'y bantayang maigi, na
nang tanggapin ito ang gayong tagubilin, ay ipinasok sila sa kaloob-looban ng bilangguan at ipiniit ang kanilang mga paa sa mga panggawan. Datapwat, nang maghahating gabi na, si Pablo at si Silas ay nagsipanalangin at nagsiawit ng mga himno sa Diyos. At sila'y pinakikinggan ng mga bilanggo. At kaginsa-ginsay, nagkaroon ng isang malakas na lindol. Anupat, nangagsiuga ang mga patibayan ng bahay bilangguan. At pagdakay, nangabuksan ang lahat ng mga pinto at nangakalas ang mga gapos ng bawat isa. At ang tagapamahala, palibhasa ay nagising sa pagkakatulog at nang makitang bukas ang mga pinto ng bilangguan, ay binunot ang kanyang tabak at magpapakamatay sana. Sa pag-aakalang nangatakas na ang mga bilanggo. Datapwat, sumigaw si Pablo ng malakas na tinig na sinasabi, "Huwag mong saktan ang iyong sarili, sapagat nangaririto kaming lahat." At siya'y humingi ng mga ilaw at tumakbo sa loob. At, nanginginig sa takot, ay nagpatira pa sa harapan ni Pablo at ni Silas. At sila'y inilabas at sinabi, "Mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas?" At kanilang sinabi, "Manampalataya ka sa Panginoong Hesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." At sa kanya'y sinalita nila ang salita ng Panginoon, pati sa lahat ng nangasa kanyang bahay. At sila'y kanyang kinuha ng oras dingyaw ng gabi, at hinugasan ang kanyang mga latay, at pagdakay binautismuhan, siya at ang buong sambahayan niya. At sila'y kanyang ipinamanhik sa kanyang bahay, at hinainan sila ng pagkain, at nagalak na totoo, pati ng buong sambahayan niya, na nagsisampalataya sa Diyos. Datapwat, nang umaga na, ang mga hukom ay nangagsugo ng mga sarhento, na nagsasabi, "Pawalan mo ang mga taong yan." At iniulat ng tagapamahala kay Pablo ang mga salitang ito, na sinasabi, "Ipinag-utos ng mga hukom na kayo'y pawalan. Ngayon nga'y magsilabas kayo at magsiyaong kayong payapa." Datapwat, sinabi sa kanila ni Pablo, "Pinalo nila kami sa hayag na hindi nangahatulan, bagamat mga lalaking Romano, at kami ibinilanggo, at ngayon lihim na kami pinawawala nila? Tunay na hindi nga, kundi sila rin ang magsiparito at kami pawalan." At iniulat ng mga sarhento ang mga salitang ito sa mga hukom, at sila'y nangatakot nang kanilang marinig na sila'y mga Romano. At sila'y nagsiparon at pinamanhikan sila, at nang kanilang mailabas na sila, ay hiniling nila sa kanila na magsilabas sa bayan. At sila'y nagsilabas sa bilangguan, at nagsipasok sa bahay ni Lydia, at nang makita nila ang mga kapatid, ay kanilang inaliw sila, at nagsialis.